Tapos kung paliguan yung bunso, si ate naman, siya nang bahala sa sarili niya. Pagkatapos kong gawin yan, isa-isa ko na mabalutin ng maayos yung mga baon nila para ilagay sa kanilang mga bag. Pagkatapos ko silang intindihin yung sarili ko naman. Kasi kailangan ko rin mag-report sa trabaho ko within 5:30 in the AM. Kasi may meeting pa kami, may formation kami na kailangan ko mag-attend. Pero never ako nagpalit dahil ayoko masira sa trabaho. Dahil desidido akong gusto ko mapag-aral ang mga anak ko, makatulong ako sa asawa ko. Pagkatapos niyan, sabay-sabay ko silang ilalabas, ihatid sa school. Kahit hindi kasya, pinipilit ko magkasya sa motor para lang maayos. Sabay-sabay sila. Si Bunso, si ate, si kuya. Pagkatapos ko sila matid sa school, trabaho naman ako. Pagkapunta ko sa trabaho, magbibihis ako ng uniform. Pagkatapos ko magbihis, atenda ako ng ano. Pero never ako pinanghinaan ng loob. Minsan nagkakaroon ako ng sakit, pero bangon pa rin dahil kailangan. Dahil napakahirap ng buhay. Magkano ngayon ang kilo ng bigas? Grabe yung kilo ng bigas natin ngayon. Parang ginto na. Sana bumaba dahil hindi naman lahat ng tao, lahat ng mamamayan dito sa Pilipinas ay may trabaho na kayang i-provide ang needs ng kanilang mga anak at lalong-lalo na yung pagkain. Ako bilang isang nanay, minsan naisip kong sumuko, napanghinaan ng loob, pero lagi lang sa taas ako. Sa taas ako kumukuha ng lakas. Dahil iniisip ko na ang buhay hindi naman permanente. Kahit minsan puno ka ng problema, may pinagdadaanan ka, still kailangan mong ngumiti, kailangan mong maging malakas para sa pamilya mo.